Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa makina kabanata 107 hanggang 112 nagpapatuloy. Sa loob ng bahay ni Lolo, nagkakasiyahan sila. Natuto na silang magsugal. Natalo ni Obi ang kaibigan niya. Masarap daw buhay nila, di na sila nangangamba sa aswang, nagsabi si Ducking, kailangan nila itong protektahan. Kaya hindi daw sila dapat magpavaya. Tinawanan lang nila ito dahil porket malakas daw ito magbuhat. Masyado daw burara ang mga kasama niya. Huwag daw inaasa lang ang lahat sa ating bida, kailangan din nilang alagaan ang bahay ni Lolo. Kung may kakayahan lang daw si Ducking kagaya sa mga mutant, sabay tinawag ang mga gwardya na bumalik sa kani-kanilang pwesto, tumatakbo na sila, napadaan sila sa drill panghukay sa ikalawang palapag, sinabi ni Ducking nakahanga-hanga ang laki nito. Dumating na sila sa pintuan papasok, sa loob ng command room sabay nag-report sila sa HR, sinabi ni Secretary Sarah na si Long Suwan muna ang magiging commander. May umaaligid daw sa base nila 30 membro ng salbahing tao. Sa kabilang banda naman ang lugar ng tagpuan, pinapatigil sa labas ang sasakyan ng mga taong mutant, kailangan daw nilang maglakad papasok sa kampo, nagreklamo naman si Steelboxing C-level mutant ng hinigang bakit sa kampo daw sila tutuloy hindi sa 5-star hotel. Sinabi ng sip-sip na bata nito dapat inasikaso nila ang boss niya, binatukan niya ito sa ulo dahil bobo daw ito. Hindi daw nito nakita ang 4 sa 6 na malakas na gang ay sumali dito at mayroon pang Mutant Association ang Vice President nila, si Liwong Vice President ng Holy Boxing Gang, si Huang Li leader ng Roses Gang, at ang Sex Gang si Kaiza at Lesenchi. Nagchismisan yung mga gangster dahil matagal na silang hindi nagkita-kita. Nachismis daw nito ang boss ng Dragon Gang ang sasama at may bagong paparating. Napatanong sila sa paparating, maganda raw ang luxury car nito. Bumaba na sa sasakyan ng ating bida, sinabihan niya si Sintong na magpaiwan kasama si Cecilia. Agaw pansin naman ang grupo ni Liu Ping dahil sa mga chicks nito. May humawak sa kanya, tinawag siya na boy. Bibilhin daw nito yung sasakyan kasama na yung babae. Tinanong ng ating bida sino ito. Nagpakilala naman siya na boss ng hinigang C-level mutant. Inulit ito ng bata niya para malinaw. Kaya kung alam daw ng ating bida ang makakabuti sa kanya ay pumayag na ito. Wala daw pakialam ang ating bida sa kanila. Nagalit ito at susuntukin si Liu Ping, pinigilan siya ni Huang Li, wag daw sila mag-away. Takot na takot sila dahil kilala nila ito, si Barbie Huang Li leader ng Roses Gang A-level mutant, ipinakilala niya sa kanila ang ating bida, lalo itong natakot dahil ang halimaw sumuntok pala nasa master list ang nahamon niya. Pinagsabihan ito ni Liu Ping na ayaw niyang makita ito, nag-sorry sabay tumakbo na pahanga naman si Barbie. Tinawag siya ni platoon leader, magsisimula na daw ang meeting. Binalaan naman siya ni Barbie mag-ingat sa boss ng Dragon Gang. Papunta sila sa meeting para maipakita ni Liu Ping ang kasikatan nito. Pumasok na sila sa meeting room, sabay umupo sa tabi, may dumating, nagpapahuli sa klase na pabida, ang boss ng Dragon Gang si Zhaoping A-level mutant. Nagulat sila dahil ilan lang ang A-level mutant sumama. Tumabi ito sa ating bida, lagi daw hinaharas ni Liu Ping ang grupo niya. Sumigaw si platoon leader na bawal mag-away, hindi ito pinansin ni Zhaoping. Nag-utos siya saksakin sa tagiliran ng ating bida, naunahan ito ni Liu Ping, nagulat silang lahat, tinutukan niya ito ng patalim, kapag ginawa daw nila ulit ito uubusin sila ng ating bida, nanlaki ang mata ni Zhaoping, binalaan sila ni Liu Ping na wag siyang kinukupal, natahimik ang lahat sa sinabi nito, wag na daw itong patulan ng ating bida, mga gago daw ito, gag-antay daw sila. Nagsimula na ang meeting, pupunta sila sa sentro ng Metro Manila, 2 platoon daw dami ng sundalo, at ang iba daw ay pamumunuan ng Mutant Association, sabay tinawag niya ito, ang Vice President ng Mutant Association, nagpakilala sa ito sa kanila S-level mutant, susunod daw sila sa military bilang suporta papunta sa sentro ng Metro Manila, kailangan daw esentabi ang mga alitan nila dahil kung hindi ang Mutant Association ang makakalaban nila, nag-update ng misyon si System sa ating bida. Pagkalipas ng kalahating oras si Bengbeng binisita ang ating bida. Sasama muna daw ito kay Liu Ping para may contact sila. Nakahanda na ang puwersa ng pamahalaan military, si Commander Guo ang mamumuno sa lahat. Nagbitaw ito ng maikling talumpati, kailangan daw nilang lumaban, hindi sila dapat matakot sa mga aswang, kailangan daw nilang protektahan ang mga mahal nila sa buhay kaya hindi sila dapat matatakot, kailangan daw nilang tapusin ang lahat. Uubusin nila ang lahat ng mga aswang para wala ng problema kaya sila pupunta sa sentro ng Metro Manila. Humanga si Liu Ping sa talumpati nito. Sabay nagsenyales na ito para umalis, umaandar na ang puwersa ng pamahalaan papunta sa sentro ng Metro Manila, malapit sa bahay ni Lolo, ang kapitan ng salbahing tao C-level mutant Periman kasama mga bata nito nang inganyo sila ng mga tao.
Pinapasali nila yung mga kawawang netizen, marami daw silang pagkain. May lumapit na kaibigan niya si Faceless, tagal na daw nilang hindi nagkita. Sinabi ng dalawa na hindi nila ito kilala. Tiningnan siya ni Faceless at nakilala niya ito. Matagal na daw niya itong hindi nakita. May kalbo na naman sa kanila, mag-aalaga daw sa babae. Tinamaan ito sa ulo. Si Long Suwan tumawag sa kakampi na paulanan ng bala ang mga salbahing tao. Tumingin si Kapitan sa likod. At nakita nila sabay binawian nila ng putok. Napawaw na lang ito dahil tinamaan na naman sa ulo ang dalawa. Na-ambush pala sila mula sa taas. Pinaliguan sila ng bala. Nagtago ito sa tabi ng sasakyan. Kailangan niya daw gumawa ng paraan. Ginamit niya na ang kanyang kapangyarihan Nomi Devil Fruit ni Ace. Nagpakawala ito ng hike ni Ace. Sabay na patigil sila sa pagbaril dahil sa apoy. Hindi daw siya matatalo ng mga mahihinang nilalang dahil isa siyang Devil Fruit user na mutant. Pagkatapos niyang magdaldal ay pumanaw siya dahil sa sniper ni Long Suwan na may balang si Stone. Nag-report naman si Docking na tapos na daw ang lahat. Sumabat naman si Faceless na bumalik na sila. Sa base na bahay ni Lolo, sumagot ito na aalis na sila na magkasama. Hiningi naman ni Long Suwan ang listahan ng mga tao. Nakakapagtaka daw kaunti lang nakalista kumpara sa dami nila. Sabay tinanong niya sino si Faceless. Matalino daw ito, nalaman niya na may mali nagpakilala siya na kaibigan nito. Naniwala naman sila kaya pinasulat nito ang lahat ng taong kasama nila kay Docking. Samantala ang daanan papunta sa sentro ng Metro Manila, ang mga tank sinasagasaan ang mga aswang na madaanan, tuloy-tuloy sa pag-abante ang puwersa ng militar. Wala daw magawa sa kanila ang mga aswang kaya gumamit na sila ng machine gun. Sabay-sabay nagpaputok ang mga machine gun, kinawawa nila yung mga aswang. Hindi daw maganda ang kutob ng ating bida. Kanina pa daw sila nakikipagbakbakan sa mga ordinaryong aswang, wala ni isang lumabas na nagbagong aswang o di kaya ay kakaibang aswang. Nagulat sila sa bandang kanan nila, maraming lumabas na mga nagbagong aswang. Hindi daw maganda ang lagay nila. Inakyat na ang may hawak ng machine gun, lumabas sa sasakyan ng ating bida para tumulong. Nakita niya rin si Vice President na lumabas, pareho daw sila ng nararamdaman, tama daw ito. Kaya sa kaliwa daw si Liu Ping at sa kanan naman siya. Paglapit ni Vice President sa mga nagbagong aswang na sugatan na sila. Napakabilis ng swordsmanship nito. Humihingi ng saklolo ang mga militar, lalo siyang bumilis. Gumamit siya ng moonwalk ng One Piece, patay lahat ng madaanan nito na nagbagong aswang. Inubos niya sila lahat ng saglitan lang. Napahanga si Liu Ping sa napanood niya. Nakita ng Dragon Gang ang ating bida na lumabas ng sasakyan, gusto rin daw magpabida nito. May kayabangan daw ito kahit siya ay hindi kayang harapin ng maraming nagbagong aswang. Katapusan na daw ni Liu Ping, naghanda na ito para umatake. Ginamit nito ang sun-breathing technique ni Tanjiro. Nagulat sila dahil inubos nito ang maraming mga nagbagong aswang. Delikado daw ito para sa kanila. Sabay inutusan niya ang kanyang bata na patayin ang ating bida pag may pagkakataon. Nakatsyalax lang ito pagkatapos niya silang maubos. Biglang may sumabog sa may taas nila. Malaking bato na tumama sa isang sasakyan nila. Pagkatapos mga kakaibang aswang na mga tank ng Left 4 Dead ang lumabas, itutumba nila yung tangke. Malalakas itong kakaibang aswang, binabaril nila ito pero hindi tinatablan. Sa may di kalayuan tinatanaw sila ng isang piniling aswang, nakita ng ating bida, na may isa pang bato na nahuhulog, iniwan nila yung sasakyan dahil hindi ito kayang seluhin ng ating bida na kagaya kay Zoro ng One Piece. Tinamaan yung sasakyan sabay nagliyab at sumabog. Nagkahiwalay sila dulot ng malaking apoy sa gitna. Magkita na lang daw sila sa sentro ng Metro Manila. Pumayag naman ang ating bida basta mag-ingat sila at nasa hindi maganda ang lagay nila. Napapaligiran sila ng mga kakaibang aswang. Lumalapit na ito sa kanila. Kayang-kaya daw sila ni Liu Ping, sabay umatake siya. Sinamuray niya ito at naputol ang espada niya. Pinagpawisan siya dahil naputol niya ang espada ni Tanjiro ng Demon Slayer. Kung kailan kailangan niya ito saka daw nasira. May paraan daw si Kelly, kaya niyang gumawa ng kahit anong sandata. Gumawa siya ng batute gamit ang kapangyarihan niya. Kailangan daw palakasin ito gamit ang sekretong kakayahan ni Liu Ping. Malaking tulong daw ang abilidad ni Kelly sa kanya, sabay nagsimula ng magbago yung batuta. Naging isa itong maso na Class C, magaling at gumana daw ito. Sabay umatake na yung dalawang kakaibang aswang. Penalo naman sila sa ulo ni Liu Ping, papatayin niya daw sila isa-isa. Pagkalipas ng 10 minuto naubos niya na ang kakaibang aswang. At tinanong ni Kelly kung anong susunod na gagawin nila. Sinabi ni Liu Ping na dadaan sila sa eskwelahan pagkatapos ay sa subway tunnel para makarating sa sentro ng Maynila.
At dito nagtatapos ang Kabanata 107 hanggang 112. Maraming salamat po sa panunood nyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.